Okay, another question, basic question about rabies, and I think it's always worth answering, no, para sa kaalaman ng mas maraming mga tao. Kasi itong rabies talaga, it's a very important problem sa Pilipinas. We are number 3 sa buong mundo sa pinakamaraming taong namamatay sa rabies. 200 to 300 people every year ang namamatay. Ang tanong ni Sir Jeb Lipio, paano ba daw malalaman kung may rabies ang isang aso or pusa? Ayan, hindi pa naman daw nakakagat. Ano daw ang signs? Ito, sabihin ko ulit sa inyo guys, no? Ang rabies ay hindi inherent. Hindi po likas sa aso or pusa ang may rabies na sila sa pagkapapanganak pa lang nila. Nakukuha po nila yan sa ibang aso. Nakukuha nila yan, usually transmitted kasi yan, galing sa laway ng ibang aso. Pwedeng nakagat sila ng ibang aso. Pwedeng nadilaan yung sugat nila ng ibang aso. Pwedeng yung laway ng ibang aso ay na-transmit sa mucosa, sa mata, mucosa sa bibig ng aso ninyo or pusa ninyo. Kaya na-transmit po yung rabies virus mula sa isang aso o pusa or warm-blooded animal, ibang pets pa or ibang animals pa, papunta sa ibang mga animals na ililipat-lipat po yan. Okay, pag wala po yung chain na yon, yung paglipat-lipat na yon, mawawala ang rabies sa buong Pilipinas. Kaso ang problema dito, may mga batas nga tayo, pero yung batas laban sa pagkakaroon ng mga stray dogs and cats, hindi naman po na-enforce ng ating government. Marami pa rin mga stray dogs and cats sa paligid. Dito lang po sa amin sa Angono, sa San Martin Subdivision, ang daming stray dogs and stray cats. Kaya alam mo yun, delikado rin talaga. Hindi safe ang mga streets natin from rabies. Ito po, ano daw ang signs? No? Very important na malaman natin. Ano ang senyales na isang aso or pusa ang may rabies? Depende kung nasaan na yung rabies virus. Halimbawa, yung aso po ninyo nakagat sa paa o nakagat sa puwetan ng ibang aso dahil bigla siyang hinabol, kinagat sa may bandang puwet. Yung rabies virus na yun, magta-travel pa yun sa mga nerbiyos. So, lahat ng parte ng katawan natin, halos ay may nervyos o nerve endings. So, dyan po nagtatravel yung virus ng rabies. So, halimbawa, sa may bandang buntot na lang, no, nakagat. Magtatravel pa yon unti-unti. It could take days, weeks, or months, or years pa nga bago mag-travel from the point of contact papunta sa brain. Pag nakapunta na sa brain, saka pa lang siya tatravel papunta sa salivary glands and magta-transmit na yung aso or yung pusa sa laway niya ng virus na yon. Okay, so merong travel period pa. Okay, so may estimated time of arrival ba sa laway? O wala, no? Minsan umaabot talaga ng mga years yan. Pero usually months lang, a few months lang para mag-travel yung rabies from point of origin to the brain. And kapag ka nagpunta na yung rabies sa brain within 14 days, mamamatay na po yung aso or yung pusa. Doon niyo po makikita yung signs talaga na yung aso ay may rabies na. Pag nagpunta na sa brain yung virus na rabies, mag-start na siya mag-change ng behavior. Ayan, so yung change of behavior, makikita ninyong signs ng rabies. Dalawang klaseng change of behavior. Isa yung furious type ng rabies, ibig sabihin yung aso ay nagwawala na, yung mangangagat na ng kahit anong gumagalaw, gusto na niyang kagatin. Yun yung furious type ng rabies. Yung pangalawa naman, yung dumb type. Yung parang yung aso ay parang wala ng gana, nag-iba ng ugali niya dati, masayahin naman, at normal naman yung movements niya. Pero yung dumb type ng rabies, parang na lang siya, wala ng gana. So, depende kung anong tama niya. Kumbaga sa mga lasing, may mga lasing na, alam niyo yun, salta ng salta, dada ng dada. May mga lasing naman na tahimik lang sa isang tabi. Ganun din, no? Depende rin sa kung anong epekto sa utak ng asong tinamaan na ng rabies. Pero within 14 days, makakagat man yung aso or yung pusa or hindi, mamamatay siya dahil doon sa damage na ginawa na ng rabies virus sa utak niya. Okay, so iba-ibang mga signs. Maaaring ang ayaw na kumain. Yung takot ba sa tubig na aso, ay yun ba ang signs? Hindi po. Yung takot sa tubig o hydrophobia kung tawagin, nakikitang signs lang yan ng rabies sa tao. Okay? Sa tao po na may rabies, natatakot na siya sa tubig. Pero ang aso, pusa may rabies, hindi po sila takot sa tubig normally. Okay? Magandang trivia po yun. Alright, so ang
definitive diagnosis or yung siguradong diagnosis na may rabies ngayong aso ang pusa ay makikita po na lang sa tests sa laboratorio. It could be na makakuha ng blood sample dun sa rabid dog or cat and magpa-positive siya for rabies virus, or kapag ka namatay na yung aso or pusa after few days, tapos dadalhin sa RITM, tapos makikita po na may negray bodies na yung utak ng aso or yung pusa. Kaya kung may suspect po ng rabies na aso at pusa, dadalhin niyo po yan sa RITM para po matest doon, or sa sa inyong i-report niyo lang po sa barangay ninyo at tutulungan po kayo ng mga barangay officials ninyo kung ano ang gagawin later on, para makita nga kung talagang rabies yan. Kasi pag nakakagat po yung aso na may rabies, ay nakapag-transmit na po talaga ng rabies yan. Kailangan na po rin agapan yung taong nakagat ng rabies. Okay, so kung kayo po ay nakagat ng aso o pusa, may rabies man yan or wala, nagsasuspect pa lang kayo, dalhin nyo po kaagad sa ospital para maagapan kaagad yung taong nakagat ng rabies. Huwag na kayong magdalawang isip pa. May rabies kaya to o wala? Wala namang signs ito. Basta dalhin nyo na po sa inyong animal bite center or sa hospital yung taong nakagat or nadilaan yung sugat. Ayan, dalhin nyo po agad-agad. Okay, not the next day, para po maagapan po agad. Okay, wag na kayong maghintay ng 14 days or maghintay pa kung may change of behavior. So yun po yung mga signs ng mga aso at mga pusang may rabies. Kaya po very important po kung kayo may aso may pusa, ipabakunan nyo na kagad with anti-rabies pagdating niya ng mga 3 or 4 months. And every year po kailangan po updated yan kasi bumababa din po yung epekto ng anti-rabies virus. Kung kayo naman po ay may anti-rabies virus na, may anti-rabies vaccine na, tumatagal po yan mga 3 to 5 years, pero depende pa rin po sa immune levels ng katawan ninyo. So kung kayo ay nakagat ulit ng aso, kahit may anti-rabies na po kayo, ay pumunta pa rin kayo sa human doctor para po siya po mag-determine kung kailangan injectionan ulit kayo ng anti-rabies virus ulit or ng ERIG or yung pre or post-exposure or hindi na. Baka kailangan ulit ng anti-tetanus, etc. Okay guys, so yun po muna yung masasabi ko. And maganda kahit ulit-ulitin ko to, sasagutin ko po yung magandang mga tanong kasi buhay po talaga ng mga tao ang nakataya kapag may mga ganitong mga hindi naintindihan tungkol sa rabies.